What up mga solid subscribers, no? So and guys, manonood po tayo ng mga updates po sa ating mahaliman, no? So a very special shoutout po kay Miss O, no? So and guys, no, ayoko na pagkatagalin pa, nood po tayo ng updates. Ito po yung una na panoorin is itong SB19 ranks third in the whole Japan. Grabe yun, in the whole Japan talaga. Wow. Guys, tandaan nyo na, Japan, isa yan sa mga country talaga. Kahit ako, sobrang gustong gusto ko rin pumunta sa Japan. Isa na yung dahilan is because I'm an anime lover, no? Sobrang love na love kong manood ng anime. Yan, mga pinapanood ko. Siyempre, unang-una na po guys, One Piece. Pangalawa na po is Demon Slayer. Let's go! And then, marami tayong pinapanood na anime guys. Sobrang dami po talaga, no? Ayan, Hero Academia, no? Mga pinapanood, Kaiju number 8 yung pinapanood ko nga ngayon. Actually, tapos ko na pala, no? Basta napakarami. Ito, Japan, nag-rank po ang ating mahalima doon. Grabe yun, no? Napaka-solid. Okay, ayaw na patanin ba, guys, no? So, ito, panoorin natin to. Let's go, and, yeah. Hey. SB19 on the First Take is Japan's third most watched music video upon release in a YouTube weekly ranking. Oh! Grabe yun, napaka-solid na achievement nun, napaka-solid na achievement nun. SB19 being the first Southeast Asian group and the first Filipino act to perform on the popular one-shot live singing platform, The First Take is a definite mark in the history. It was such a big opportunity, and while SB19 did not disappoint. Now a Japan YouTube ranking media, the Analog DC has released the top 10 most watched music video released within June 30 to July 6 in Japan. Wow! BE:FIRST and 80's Hush Hush music video came in first, second is Ine's Walkie Talkie performance video, and the third is SB19's Gento on the First Take. Wow, guys! Ibang level po yun na magdo-dominate po kayo sa ibang bansa, no? Actually, okay, sige, goods na maido-dominate nyo yung bansa natin, Pilipinas. Kasi syempre, ano yan eh, dyan tayo lumaki syempre, no? Like, Pinoy tayo, Pinoy, okay. Pero ibang level po, pag nag-dominate ka po sa ibang bansa mismo, no? As in, no? Ayun po yung, ano eh, ewan ko, basta ibang level po yun, ibang level of greatness po yun, no? Tingnan nyo guys, ito tandaan nyo guys ha, iba po yung words or alphabet na ginagamit po na, ewan ko lang guys kung anong tawag, tama ba? Alphabet din ba tawag, no? Medyo ano kasi ako eh. Medyo hindi ako familiar sa mga ganyan. Hindi, basta iba po yung words na ginagamit po ng ng Japan, no? Syempre yung words na ginagamit nila, hindi siya katulad ng alphabet natin, no? Iba po sa kanila, no? Kaya napaka-solid guys na yung mahalima, no, magdo-dominate po sa isang bansa na amin natin na hindi masyadong naiintindihan yung lyrics or lahat, no. I think na-appreciate po nila yung passion po ng ating mahalima, yung sound, no. Kasi ganoon naman po talaga, 'di ba? Tandaan nyo, ito, tingnan nyo. Tulad ng anime, 'di ba? Aminin mo sa hindi, mga favorite anime nyo, yung mga opening theme song doon, kabisado nyo, kahit di nyo alam pinaka-meaning nun, no? 'Di ba? May mga ganun. Isa pa, yung yung mga Korean song, 'di ba? Yung mga Korean song. Yan, sobrang nag-boom po talaga yung K-pop industry, no? And yung iba diyan as in, actually, iba diyan talaga. Actually, nakakarami, no? Gusto nila yung kanta, gusto nila yung harmony, pero kahit gustong-gusto nila yun, kahit hindi nila naiintindihan yung lyrics, no, di ba? May mga ganong moment, no? Pero ito ganito yung nangyayari din kasi sa ibang bansa sa atin, no? Kunyari, ito, yung Japan, na-appreciate nila, no? Gusto nila yung SB19 dahil po sa tunog nila, no? Pero, aminin man at no, hindi, mostly po sa kanila talaga, hindi naiintindihan yung lyrics or kung ano ibig sabihin po ng kanta nila na Gento, no? Ang mga nakakaintindi lang yan is syempre yung mga marunong magtagalog, no? Sila lang po yan, no? Pero syempre, isa na rin po kasi rito is yung yung kanta nila, I mean yung sayaw nila, no? Sobrang nag-trend po talaga yung sayaw nila na yun, no? So shoutout ko is Sir J. Ronces Valles, no? Let's go. J. Ronces Valles, no? Shoutout po sa iyo, no? Napaka-solid talaga. Nagpapatrend talaga siya ng mga sayo, no? Tapos sa Moonlight, no? Napaka-solid, no? As in. So, ito, tuloy na ito, no? So, yun lang. In-explain ko na naman sa inyo kung bakit gano'n ang nangyayari, no? According to Analog DC, the First Take with 1.91 million views ranked third. The video of the 5-member boy group SB19 in the Philippines performing the world's popular song Gento at the First Take, where the one-shot performance has become popular. Ito yung malupit guys, yung mga tipong ganito, yung mga one-shot take lang ng performance, no? Kasi, tandaan nyo, pag music video, hindi ko sinasabi guys na ang music video is madali lang, hindi ko sinasabing gano'n. Pero, pag music video kasi guys, tandaan nyo, meron kayong mga outtakes na gagawin like, outtakes, basta yung mga cut,
Like kunyari, ay mali ka dyan, ulitin natin to, di ba? Pero pag yung mga ganyan, yung mga first take na ganyan or yung mga live performance guys, hindi nyo na po siya mauulit guys, no? As in, hindi pwedeng, time first po, pwede po ulit tayo. Hindi. Pag live performance guys, hindi nyo po siya pwedeng ulitin, no? Na para sa akin, mas mahirap yun, no? Tulad ko, kasi syempre, halitulad ko na yung sarili ko, no? Ako, nagko-compete ako sa mga competitions and then sa mga, nagigis ako sa mga events, nagigest din ako as a solo performer, minsan as a group performer, no. Hindi ako pwedeng magsabi na kunyari sumasayaw ako tapos biglang nagdaganyo dapat yung kamay ko dito pero nagawa ko dito, kunyari gawin ako, ay mali, ulit po, pwede isa pa po kasi dito ko nalagay yung kamay ko, mali ako, no. Hindi pwede yun, no. As a performer, kailangan professional ka, no, na kailangan ibigay mo na yung 101% mo, no, na hindi ka magkamali sa part na yun, ay kailangan talagang praktisado mo talaga, no. So para sa akin, mas mahirap po yung live performance, no, kaysa po sa gumagawa kayo ng music video. Ang mahirap na kaysa music video guys, talagang pagbubuhusan po talaga siya ng oras guys, no? Pagbubuhusan mo siya ng oras na hanggat di nyo nakuha yung pinaka gustong mangyari or pinaka ang gustong outcome po ng director, ng mga staffs or what, no, kung sino man, no, uulit kayo ng uulit, no. Unlike sa live performance, pag halimbawa mang may nangyari man dyan, na wag naman sana syempre, no, kunyari meron lang onting minor na error lang, no, hindi na pwedeng ulitin yan, no, hindi na pwedeng take to yan, no. So ayun lang yung pinagkaiba, no. So I think kaya nagustuhan po ng Japan etong ating Mahalima, no, kasi one shot performance nila nung Gento is, alam mo yun, nagulat sila, one-shot performance pero napaka-flawless po, no, as in. So, I think dun po talaga humanga po yung mga Japanese po sa ating Mahalima, no. And here is the complete list of the top 10. Hey, tingnan nyo naman, guys. Ewan ko, guys, correct me if I'm wrong, pero mukhang wala yata ritong mga ibang foreign artist, no. Talagang ating Mahalima lang yata, no. Grabe, no. Solid talaga ng ating Mahalima. Alam niyo yan. And yun guys, no, I hope po na makita po tayo ng mga upcoming performance or mga ibang performance po ng ating Mahalima, no, sa international na mga platforms, no, kasi sobrang deserve po talaga nila na mapabilang po talaga sa mga lugar or sa mga platforms na hindi talaga natin ni-expect, no, kasi sila po talaga yung para sa akin sa generation ngayon, no, talagang sobrang grabe nila i-represent po ang ating bansa, no. Hindi mo matatanggi na po talaga SB19 sobrang talentado, hindi nyo po matatanggi na ang ating Mahalima is sobrang gifted po talaga pagdating po sa mga bagay na yan, yung mga pagkanta, paggawa ng music or pagsusulat, and then sa pagsasayaw, sa pag-observe ng choreography, sa paggawa ng choreography, sobrang talentado po talaga ng ating Mahalima, no. Kaya ayun, sobrang sobrang binless po talaga sila ni God, no, ng talentong hindi natin nakakalain, no. Kaya tayo guys, napakaswerte nyo kung nakilala nyo po yung SB19 way back before na Go Up era pa, no? Kasi kung nanood na kayo nung Go Up era pa lang, no, alam nyo po yung pinagdaanan ng ating Mahalima, no? Alam nyo po kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila, no? Kaya maiintindihan nyo kung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi yung iba na like sumakay lang nung Gento era na, yung kailan lang, no, hindi na ma-appreciate yung kung gaano kahirap yung ginawa nila, no? Para sa akin kasi mas magtatagal po ang isang tawag dito, ang isang fan kung sinubaybayan nila yung kung paano pa nagsimula ang SB19 way back before, no. Pwede naman, sige, panoorin mo ang SB19 nung Gento era, pero manood ka ng mga previous nila, no, and halungkatin mo, no, ma-appreciate mo lalo. Pero kung okay, idol ko na ang SB19 kasi grabe yung Gento nila, no. Yun lang, kung yun lang, I think hindi mo ma-appreciate, pero mas ma-appreciate ng ating Mahalima pag sinubaybayan na po sila way back before, no. So yun lang guys, no, sobrang solid po talaga ng mga achievements ngayon nating Mahalima. So yun lang, kindly like, comment, share, subscribe tayo guys. So this is me, Point of Ed, signing out. Peace, let's G!